Pag-usapan pa natin ang mga isyong umaaligid sa Malacanang kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, aasahan na ba lagi yung mga pasaring at kontrobersyal na pahayag ng Malacanang? Mukhang palaban itong si Yusek Castro, ano? Paps, oo nga, tinanong nga natin siya kung si Pangulong Bongbong Marcos ba magpapatuloy ba doon sa mga pasaring o pagsasalita. Gaya nga ng nasabi kanina, no, na ang Pangulo pwede rin daw na maging transparent sa kanyang nararamdaman. Sinabi din ni Yusek Castro actually, Paps, na facts lang naman daw yung sinasabi ng Pangulo. Dahil daw sumagot yung kabilang kampo, natural lang daw na sasagot ulit si PBBM. And hindi naman daw siguro pwedeng laging sumusuntok lang, kailangan daw sumangga din daw sila. Kaya siguro, Paps, sa mga gantong uri ng statement, asahan natin na meron pa, may mga susunod pang magiging pasaring, mga pagsasalita ang Pangulo sa mga future campaign rallies. Okay, si Yusek Claire Castro, Julie, na yung madalas na magsalita patungkol sa mga issue, no? Siya na ba ang tagapagsalita ng Malacanang o ni PBBM? Actually, nung ipinakilala nga sila sa amin, magkasabay sila ni Secretary J. Ruiz, tinanong namin siya kung ano nga yung kanyang posisyon. And officially kasi siya ay Palace Press Officer. Hindi daw siya spokesperson because the President speaks for himself. Ang explanation ni Yusek Castro, yung magiging role niya is i-expound, ipaliwanag, i-clarify yung mga pahayag ng Pangulo o yung mga magiging statement na ilalabas ng palasyo. So kung meron ng statement na medyo hindi malinaw, nandiyan si Yusek Castro para ipaliwanag yan sa media. Isa pa, kaya din hindi nga niya sinasabi or sinasabi nga niya na the President speaks for himself kasi si PBBM na rin mismo yung nagsabi na monthly sana gusto niyang lumabas for a press conference para din makabigyan linaw at makapagsalita at makasagot siya sa iba't ibang issue. Julie, may dalawang Chinese spies na nahuli na umano'y nagmamanman sa Malacanang. Ano ang gagawing hakbang ng palasyo? Yes, Paps, isa nga ang Malacanang sa mga minamanmanan ng dalawang spy na nahuli kamakailan na kasama nga yung iba pang mga strategic places gaya ng Camp Aguinaldo. Ang sabi ni Yusek Castro kanina, paiigtingin daw nila yung seguridad, titiyakin daw nila na mahigpit yung seguridad within the palace at hindi nga basta-basta kumbaga mapapasok yan ng mga ganitong uring activities. Makikipag-ugnayan din daw ang palasyo sa mga concerned government agencies para nga matiyak na nababantayan yung premise ng palace. Pero kung sa schedule naman, tuloy pa rin naman Pops J, yung mga activity ng Pangulo at tuloy pa rin naman yung pagsama niya sa kampanya. Ayun, yan nga ang itatanong ko sa iyo, Julie. Sa gitna nito, kamusta bang mga aktibidad ng Pangulo? Kampanya season kasi, maghihigpit ba ng seguridad? Paps, wala naman naging pagbabago so far. Actually, ngayon ng hapon, meron pang event ang Pangulo dyan sa may Pasig River. Sa mga nakalatag rin na schedule ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa sinusuportahan ng administrasyon, wala rin namang pagbabago doon sa mga so far na activities nila na dadaluhan ng Pangulo at ganun pa rin. Pupuntahan pa rin naman niya at nakatakda pa rin siyang magsalita at magpahayag ng kanyang suporta. Isa rin naman kasi sa mga dahilan, Paps, kung bakit ka nakakasama si PBBM dito sa mga schedule ay meron din kasi siyang prior commitment o mga activities doon sa mismong lugar na yon bago yung mismong campaign. So tuloy-tuloy pa rin yung mga aktibidad ng Pangulo. Julie, yung pag-usbong daw ulit ng Pogo at text scams, ano ang gagawin ng Malacanang tungkol dito? Tinitiyak nga, Paps, ng palasyo na makikipag-ugnayan ulit sila sa mga ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan or concerned government agencies. Isa pa sa nakikita nila para nga sa muling pag-usbong ng Pogo at pagkalat ng text scams, yung possible daw na revision or amendment o muling pagsilip doon sa ilang mga batas. Open daw yung palas na bisitahin ulit, for example, yung SIM Registration Act kasi sinasabi nga baka may loopholes kung bakit patuloy pa rin na talamak itong text scams. Ang sinasabi ni Yusek Castro kanina, dapat daw or isa sa mga opinion niya dapat hindi pwedeng gawin online, dapat physical daw yung pagre-register ng ating SIM card para ma-make sure na hindi nga magkakaroon ng anomalya. Sinate nga rin niya kanina na isa pa sa mga loophole bakit nga daw dati na-try nga yung ibang tao or may picture ng monkey na ginamit to register and pumasok at na-register siya. So dapat yung mga ganung loopholes mabisita daw. So ang Palas bukas naman daw sa amendments or for pushing for amendments nitong mga batas na ito.
Julie, target ng PNP na ma-exempt sila sa pagbabawal na makadaan sa EDSA busway. Anong posisyon dito ng palasyo? Sabi ng Palas kanina, Pops, meron naman na daw talagang exemption yung PNP personnel dyan sa paggamit ka ng busway. Pero dapat may emergency sila. Kaya ang tinanong nga kanina, kasi isa nga sa, idinahilan nga di ba ni PNP Chief Marbil ay yung emergency meeting. Kaya sinasabi yung kanyang convoy ay nahuli na dumadaan sa busway. Though sinabi naman ni Marbil na pinaalalahanan niya yung mga PNP personnel na magpa-ticket, sumunod at saka magpaliwanag na lang after. Sabi ni Jose Castro, kahit na may ganoon, hindi daw counted yung emergency meeting bilang isang emergency, not just with PNP pero sa iba pa daw ng mga uniform personnel. Kung meron nga daw meeting, ang sabi niya, dapat umalis na lang ng bahay ng mas maaga. Isa pa sa sinasabi niya, hindi raw nila papayagan yung pag-abuso doon sa paggamit nga ng term na emergency. So hindi daw dapat maabuso yung pagpayag sa PNP na makadaan sa busway sa panahon nga ng or oras ng emergency, Pops Ray. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.